Huwag kang lilingon at baka malusaw nasin ang mikling pagbabago loob. Tinabak-tabakan ko na to dati, ikaw sasabagusin na lang. Yung lintek na malatek na ng mga techniques maga sa peke, parang dupli ka lang. Bago pa man nauso ang Dota at YouTube, mga kapatid, once upon a time, kinilala ang balagtasan. Hindi lang gawain tuwing linggo ng wika, kundi bilang pangunahing anyo ng aliw ng mga Pinoy. At sa buwan na ito, ang ika-226 na taong selebrasyon ng pagsilang ng prinsipe ng Makatang Tagalog, Francisco Baltasar, a.k.a. Balagtas, mga kapatid. Pero ang chismis, hindi naman daw si Balagtas ang nagpauso ng balagtasan. At totoo rin ba na ang balagtasan ang pinagmula ng Flip Top? Lahat yan alamin dito sa History! Tara! Anyari, alamin natin dito sa History. Chismis noon, kasaysayan ngayon. Bago tayo magsimula, itago nyo muna yung bata. Ano ang kulay bagoong na nakasuot ng kurunto? Hindi ba puti, di kayo maggeliteral na negro ang pintas? At kami, kamakata, di ka uri ng masa. Di nagsusulot ang basta ng buti. Maanghang, malupit, makulay, at malikhain. Tignan mo mukha ka na bunggo. Kaya wag kang umapila. Dayo ka lang dito, boy. Yan ang rap battle na galing sa hip-hop. Talaga namang ginulantang ng Flip Top ang mundo ng popular na kultura. Kahit unang itong umusbong, malayo sa radar ng mainstream. Kumalat, sumikat, at naging viral na simbilis sa mga salitang lumalabas sa mga bibig ng mga rapper na ito. Pero bago pa man naaliw ang mga Pinoy sa mga maanghang nilang argumento, Teka. nauna na ang sinasabing pinauso daw ni Francisco. Isang tula ng pamamaalam. Tinuturing na pambansang Makata at prinsipe ng Makatang Tagalog itong si Francisco Balagtas. Tubong Bulacan at nagtapos sa Kolehiyo de San Jose ng mga grado, abogasya, pisika at filosofiya. Pero mas na-in-love sa pagsusulat ng mga tula at inihahalin tulad siya kay William Shakespeare sa pagsulat ng tulang Tagalog. Siya lang naman kasi ang lumikha ng Florante at Laura. At siya ang iniidolo mismo nila Rizal at Mabini. Kita mo kahit si Jose Rizal, doon kumukuha ng inspirasyon eh. Matatanda ang si Jose Rizal, alam di umano, nung nawala niya yung kanyang libro ng Florante at Laura, pinatunayan na kabisado niya pala. Ganon din si Apolinario Mabini, na nakaroon siya ng salin. Biruin niyo ipinangalan kay Francisco Balagtas, pero hindi naman daw siya ang nagpasimuno ng balagtasan. Anyari? Natawa ko doon sa isang textbook ng high school eh. Nakasulat sa textbook, ang unang mambabalagtas, si Francisco Balagtas. Di ba mukhang engot yon sumulat noon? Oo, kasi nagkaroon lang ng balagtasan noong 1924. April 6, 1924. Noon lang talaga nagkaroon ng pagtatanghal ng balagtasan. Sa aral natin, sa gamit bisig din. Wala akong panahon sa aral yan. At ito na nga ang simula ng debating patula ng mga Makata. Magaling kang tumula. Okay. At ang pagtula, ibig sabihin, marunong ka magsukat at tugma, marunong ka manalinhaga, at kaya mong on the spot tumula. Ganon yung pagiging Makata nun. Ang mga sinaunang rockstar ng balagtasan, walang iba kundi sina Florentino Collantes at si Jose Corazon de Jesus, o mas kilalang Joseng Batute, na itinanghal na hari ng balagtasan. Nung una, impromptu lahat. Okay. Pero kinalaunan na meron na sila mga kope. Ang kagandahan sa balagtasan, pwede mong laruin, no, yung siguro yung imahen o yung tunog, at minsan yun nga iayon, no, sa mga isyung kontrobersyal. Handog namin sa inyo ay minanang balagtasan. At dahil wala pang microphone at amplifier sa mga panahong yun, mas malakas ang boses, mas maindayog, at mas may damdamin, mas panalo. Ang lahat ng hakbang kaya nga high pitch eh, parang pasyon. Di ba napansin niyo yung pasyon, paano ba kinakanta? Di ba normally kakanta tayo,
ang tangi kong pag-ibig ay minsan lang, ang tangi kong pag-ibig. Kailangan ganon. Amplified. Ako po ay Makata, mayamang-mayaman sa tula at taba. Hindi lang sagupaan ng mga Makata ang naging impluwensya ni Francisco Balagtas. Di dapat patayin! Di dapat itago! Mas malaki raw ang naiambag niya bilang simbolo ng pagiging astigin ng kulturang Filipino sa panahon ng kolonisasyon ng mga Amerikano. Binansagan itong balagtasismo ng pambansang alagad ng sining para sa panitikan na si Virgilio Almario. Yun yung continuation ng patriotic spirit of the 19th century. Natalo yung hukbo ng Malolos Republic, pero yung mga manunulat, hindi. So, nung nakita nila na delikado ang tayo ng Pilipinas, dahil masyadong kabigha-bighani ang ginagawa ng mga Amerikano, yung Americanization itself, nakakalimot ang mga tao, nakukuha. So, itong mga balagtasista, naisip nila na kailangan kontrahin ito. Kung natalo man tayo sa gera, hindi dapat pasakop tayo culturally. Ako guys, May mga batang nanonood. May mga batang nanonood doon, wag ganyan. Mga kapatid, itong nausong flip top, totoo nga ba na balagtasan ang pinag-ugatan? ako guys, pero sa pagtatalik naman, ako hindi natatakot. Mula sa strikto at disiplinadong sistema ng debate ng mga Makata, ito, at may sumikat na bagong uri ng paligsahan. Yun nga lang, labanan ito ng mga basag na berso. Ito mga kapatid, ang flip top. Pero paano nga ba ito nagsimula? Paano nga ba? Ito ay pataliman ng detalye, palaliman ng mensahe. Talas at bilis ng pag-iisip, maangas sa tono, Pero hindi ka pinapasok! Sige lang, pagkatapos niyang bumanat ang mga mahina niyang rhyme, sumigaw bigla at mabilis sa pananalita. Ang liga na to, pagalingan, pasakitan, palaliman ng line. Iyan ang mga armas sa duelo na kailangan sa flip top. aking chinelasin. Ayon kay Nestor Castro, isang cultural anthropologist, ang tagisang ito raw ay kombinasyon ng kultura ng hip-hop at sentimentong Filipino. Mula sa hip-hop ng mga artists na Amerikano tulad ng Eminem, pumasok sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga local hip-hop artists tulad ni Francis M. Meron naman tayong katutubong pamamaraan ng balagtasan. Kaya't nagsalubong nga panglabas na impluwensya ng hip-hop, katutubong impluwensya ng balagtasan ng mga matatanda. Hindi siya purely hip-hop, hindi rin siya purely balagtasan. So nasa pagitan siya. Sa Califordos nga pala itong laban na to. Pero ayon sa presidente at founder ng Flip Top Battle Philippines na si Alaric Yuson, aka Enigma, Representing stick figures. binase ang flip top sa purong hip-hop na inadapt lang sa Pilipinas. Nasaan yung puso mo ng critical? Isa siyang American at African-American art form. Na tungkol sa ganun, urban living sa New York. At so, bali may mundo ng hip-hop, may mundo ng battle rap. Sa mundo ng battle rap na yun, nag-evolve yung battle rap. Unang event ng Flip Top nung February 6, 2010. Ayun, application lang ng battle rap dito sa Pilipinas. Hindi maiwasang maikumpara ito sa balagtasan. Pero marami ang pagkakaiba nila. Isa dito, di tulad sa balagtasan, may isang paksang pinag-uusapan. Sa flip top kasi, ang tema, anything under the sun. Iba't ibang styles at iba't ibang strategy naman pwede mong gamitin sa battle. So, pwede ka rin mas seryoso, pwede kang mas patawa, pwede kang mas makata kung tawagin. O, ayun, depende talaga sa MC. Sa flip top, tataasan, laitan, bastusan, siraan ng pagkatao, mas marumi, mas bulgar. Pero take note, sa pinakamalikhaing paraan ng paglalahad. Kadalasan yan ang nagwawagi sa sagupaan. Pero
As a general rule, kapatid, bawal ang pikon. At dito po sa The Collective sa Malugay sa Makati, ginaganap ang ilan sa mga battle. Sa flip top, talagang nalimitahan sa pagpapataob sa kalaban sa pamagitan ng panglalait, pangungutya, may mga halong kabastusan nang hindi tinitignan na offensive. Kasi ang maganda sa flip top, kahit na ganitong nagmumurahan na, pagkatapos friends pa rin. Well, sinasabi nila na isang malikhaing debate rin naman daw ang flip top na gumagamit ng mga makukulay na salita at may sariling batas ng ritmo at sukat. Kaya hindi kaya baka pwede na rin ituring ito na modernong bersyon ng balagtasan. Yun nga lang. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Sige lang, magsisigaw ka dyan na ikaw ang kanang kamay. Itinuturing ni Virgilio Almario, National Artist for Literature, ang flip top bilang modernong paraan ng pagtula. Kahit paano kasi merong rhythm yung kanilang pagsalita, may accidental rhyming. So, yung kanilang paraan ng pagsasalita ay maituturing nating parang mas modernong version ng paraan ng pagsasalita noong araw ng mga tumutula. So, kung ngayon, yung flip top ay tuturing nating mas the latest invention, maaari nating tawagin ito na reworking of the same kind of genre. Yung pagtula na nagtatalo. Sang-ayon din naman si Felipe De Leon Jr., chairman ng National Commission for Culture and Arts, na bahagi ng pagbabago ng tradisyon at kultura ng Pilipinas ang flip top. Hindi sa balagtasan at paggawa ng kanta. Familiar mo ako sa flip top? Oo naman. Yan ang makabagong balagtasan. Kasi ang tradisyon, mali ang pagkakaintindi ng mga Pilipino sa tradisyon. Akala mga Pilipino ang tradisyon ay mga isang bagay na makaluman na hindi nagbabago. Pero si Enigma at Dr. Corosa, iginiit na hindi dapat ituring na modernong bersyon ng balagtasan ang flip top. Magre-resign na ako sa battle rap bilang... Hindi mo siya pwedeng sabihin modern balagtasan kasi may salita naman tayo para sa kanya, which is battle rap. Iginagalang ko yung paglitaw ng flip top at hindi ko sila minamasama. Talagang may karapatang lumitaw ito bilang anyong sining. Yun nga lang, may mga tao kasi na ewan ko kung ba't kailangan nilang gawin na tawagin ito na modern balagtasan. Kayong hindi naman. Yung sa flip top, buti na lang ikaw dumalo. Sikat nga ang flip top, pero ang tanong, unti-unti na nga bang napapaglipasan ng panahon ang balagtasan? Ang ama't ina. Sa panahon ngayon, hindi nga ba tuwing buwan ng wika sa Agosto na lang natin naririnig ang balagtasan? Sa palagay ko, dahil yung balagtasan ng appeal na lang niya ay nasa mga matatanda, unti-unti siyang mawawala. Hanggat hindi siya nakakakuha ng appeal sa kabataan, malilimita na lang siya sa mga formal na okasyon tulad ng sa eskwelahan kasi nire-require ng teacher. Ang anumang klase ng sining, anumang klase ng kultura, kapag hindi tinatangkilik ng kabataan, eventually mawawala. So sa akin palagay, pero ako personally nanghihinayang doon, maganda ring mai-preserba ang balagtasan, pero palagay ko mare-replace na nga siya ng klase ng kultura ng nakababatang henerasyon at yun nga yung pagdadala ng flip top. Pero balagtasan man o flip top, pareho naman itong epektibong paraan ng pagtaas ng antas ng malikhaing paggamit ng ating wika. You have to do it justice, kumbaga. Hindi ka rin papayag na makabuo ka ng mahinang kalidad na sulat or speech o kung ano man. Yung paggamit ng sariling wika natin. Hindi nagsasagutan sa paraang Ingles, hindi po pwede dyan yung paarte-arting lengguwahe, yung talagang buhay na wika ng mga Pilipino tulad ng sinasalita natin sa pang-araw-araw. Yung natural sa atin, lalabas yan. Hihiramin natin yan kasi naobserbahan natin, ano ba ito? Ano bang kaya? Ano bang gusto ko rito? Ano ba ayaw ko rito? Tanggalin natin yung ayaw natin. Hanggang maangkin natin, babaguhin natin ang anyo. Wala tayong hindi binabago.
Kaya hindi ko nag-aalala sa mga bagong dating ngayon. Balang araw, Pilipino na yan. Iko-co-op natin yan. Iko-co-op, ini-indigenize natin, pinipilipinasin. Mabubura na yung identity nung pinanggalingan. Ultimately, babaguhin natin yan to adapt to our way of life. Mahalaga kasi nga yung pagkakaroon nga ng isang bayani. Pero bukod dito sa pagiging bayani ni Balagtas, ito yung bayaning makasining at malikhain. No, hindi lang basta bayani na marunong kumitil ng buhay. No? Ito, kumbaga ginamit niya, ito siguro yung pinakamaganda sa gawa ni Balagtas. Yung ginamit niya yung sining. So baka hindi marahas, kundi mapayapang paraan ng pagtunggali, pagbangga o pagtuligsa sa isang nagaharing uri. Kahit madugo ang nakaraan, ayokong tantanan. Nagmana kayong dalawa sa inyong mga lolo at angkan. Pagkat history repeats itself, oo, tandaan. Mga kapatid, flip-top man o balagtasan, iisa lang katotohanan. Ang pagpapahayag ng kultura at ating kaluluwa. Yan ang hindi pwedeng pigilan. Pero mga kapatid, tandaan, bukod sa pagkain, damit at tahanan, para tunay na mabuhay ang isang bayan, kailangan natin ng tugma at talinhaga. Yan po ang history sa gabing ito. Ako po si Lord de Vera nagpapaalala. Kung walang kasaysayan, wala tayong saysay. Mga kapatid, mabuhay si Balagtas. Yo! 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 Ako si Francisco, taga Frisco. Kung gusto nyo, tumayo na lang tayo. Kung ayaw nyo mapalo, ang inyong ulo. Big dog, yo! Yes, yes, yo!